Ser Corbito double murder case. Anong kaugnayan ito sa Kuratong Baleleng? Well, dalawang bagay. Erap Estrada, Panfilo Lacson. Noon pong 2000, mga around November 28, ay bumulaga sa atin ang balita na dinukot itong si Salvador Bobby De Ser at ang kanyang driver na si Emmanuel Corbito habang sila'y patungo sa kanilang opisina sa Manila Hotel. Noong panahon na yon, si Bobby De Ser ay press secretary ni Erap Estrada. Subalit, nagkakaroon sila ng falling out dahil may lumalabas ng balita noon na dahil nahaharap si Erap Estrada sa isang impeachment complaint before the House of Representatives, may kinalaman itong si Bobby De Ser at siya ang nag-feed ng impormasyon kina dating Presidente Fidel Ramos na naging kritiko ni Erap Estrada noong panahon na yon dahil sa sunod-sunod na mga issue ng korupsyon sa kanyang administrasyon. Si Bobby De Ser ay dati rin bahagi ng kampanya at tumulong din kay Fidel Ramos nung siya ay nanunungkulan bilang presidente. Kaya meron talaga silang ugnayan at connection. Ayon sa balita, bago nawala si Bobby De Ser ay ipinatawag siya sa Malacanang ni then President Erap Estrada at doon ay pinagalitan ukol nga dito sa nakakalap niyang impormasyon na may kinalaman si Bobby De Ser sa pagkakalat ng mga impormasyon o pagbabahagi ng impormasyon na naging basihan ng pag-file ng impeachment complaint laban sa kanya. At noong nga November 28, 2011 ay dinukot na si Bobby De Ser. Hindi na siya natagpuan at wala nang nalaman tungkol sa kanya. So balit ang kanilang sasakyan ay natagpuan after 3 days. Pero wala si Bobby De Ser, ang kanyang driver o ang kanilang mga bangkay. Nagkaroon lamang ng breakthrough noong March ng 2001. Ito ay matapos na ang EDSA 2 nung napatalsik na si Erap bilang presidente. At nahuli ang dalawang tao, si Jimmy Lopez at saka si Alex Diloy, na mga civilian agents ng PAOK-TF, ang Presidential Anti-Organized Crime Task Force. At ito ay binuo ni President Estrada at ang head nito, Ping Lacson. Para ding nung sa Kuratong Baleleng, yung Presidential Anti-Crime Commission, ang panahon naman ito ni Ramos, pero ang head ng PACC noon ay si Erap Estrada at ang head ng task force habagat noon ay si Ping Lacson. So, dalawang familiar names na paulit-ulit na sumusulpot sa ganitong mga sitwasyon. Pagka-aresto nitong noong March 24, 2001, na-aresto nga itong si Jimmy Lopez at saka si Alex Diloy. At ito ay kinanta nila ang dalawang pangalan. Nung una, si SPO Por Soberano at saka si SPO3 Mauro Torres. At di umano ay nagdala sa kanila nung ni Bobby De Ser at saka ni Emmanuel Corbito. At dito sumabit na rin ang pangalan ni Chopilo Biñas, ang PAOK-TF sa Visayas, na isa rin sa mga close aides ni Panfilo Lacson. Sa pagkakadamit ni Viñas, nabanggit na rin ang pangalan ni Police Superintendent Glenn Dumlao, PAOK-TF naman ng Luzon. At ayon kay Torres at kay Soberano naman, ay si PC Police Chief Inspector Armado naman daw ang nag-order ng pagdukot kay Bobby De Ser. Initially, 22 ang nakasuhan dito sa kaso na ito ni Bobby De Ser at Corbito. At pero noong 2002, naisama na po ang pangalan ni Michael Ray Aquino, ni Cesar Mancao, at saka ni Chopilo Biña. Lahat ay operatives po ng PAOK-TF under kay Panfilo Lacson. Eventually, si Lopez at saka si Diloy, ang mga unang inaresto, ay mga naging state witnesses. At noong 2006, si Mancao, si Aquino, at 18 pang iba ay formal nang sinampahan ng kaso.
At para pong sa pelikula, biglang nagsitakas itong sila Cesar Mancao, sila Michael Ray Aquino, at saka sina Dumlao, at nakarating po sila sa Amerika. Subalit si Mancao at saka si Aquino ay naaresto noong 2005 at sila po ay na-extradite dito sa Pilipinas noong 2008. Si Mancao po ay naging state witness para sa gobyerno at ito ang naging basihan ng pagkakadawit ng pangalan ni President Erap at saka ni Ping Lacson na naging dahilan ng pagkaka-issue ng warrant of arrest sa kanya. At nawala bigla si Ping Lacson at siya ay ayon sa mga report, nagpunta sa Hong Kong, nagpalipat-lipat ng mga lugar hanggang namataan siya pati sa Europa. Pero noong 2011 ay binawi ng Court of Appeals ang pagkaka-designate kay Cesar Mancao bilang state witness. At dahil hindi na siya state witness, balik siya sa pagiging akusado. Kaya noong 2013, tumakas naman itong si Mancao mula sa NBI custody. At siya ay sumurrender lamang noong 2017 at matapos yun ay na-dismiss na yung kaso laban sa kanya. Si Erap naman at saka si Lacson ay eventually na-dismiss din ang kaso laban sa kanila noong 2011. Si Dumlao ay naging state witness kaya siya ay hindi na kinasuhan. Si Aquino, si Michael Ray Aquino ay na-dismiss naman yung kaso sa kanya noong 2012. Sa dami ng lahat ng kinasuhan na ito, isa lamang po ang na-convict sa kanila, si Mauro Torres, na isa ring operative ng PAOK-TF. Siya ay na-convict kasi siya lamang yung umamin na siya yung sumakal o nag-strangle sa dalawang biktima na si Bobby Deser at saka si Emmanuel Corvito. At matapos iyan ay naging malaya na itong si Panfilo Lacson at muling nakabalik siya sa Pilipinas. Pero itong si Michael Ray Aquino ay kinasuhan ng anak ni Bobby Deser sa Amerika noong I think it was in 2004 at nanalo ang kanyang anak ni Bobby Deser laban kay Michael Ray Aquino at pinagbabayad si Michael Ray Aquino ng around mga $4.2 million. At ito ay ikinaso sa kanya noon ay sa Amerika under the Torture Protection Act, Torture Victims Protection Act sa United States. Kaya kahit nasa Amerika sila at nasa Pilipinas si Michael Ray Aquino, siya ay nakasuhan at siya ay hinatulan ng United States of America para magbayad. At ang mga iba pang mga akusado, naunang akusado dito, dalawa sa kanila ay napatay. Si Viña at si Lopez ay binaril sa dalawang magkahiwalay na insidente. At sa lahat-lahat po ng mga haba ng drama na ito, ng Corvito at saka pagkakapatay ni Bobby Deser, kalahin yung isa lamang ang na-convict. At hindi na nalaman kung sino ang mga mastermind. Maaari bang si Mauro Torres na isa lamang SPO3 ang nag-execute, nagplano ng lahat ng ito? Anong motibo niya? Anong dahilan niya? Bakit papatayin niya si Bobby Deser? At yan ang mga nabitin ng mga katanungan at naibaw na ngayon sa limot at marami sa mga tao ngayon hindi na naaalala kung anong totoong nangyari. Kaya ito, hinahayag ko sa inyo. Sa mga susunod nating videos, mapapaliwanag ko sa inyo ano ngayon ang kaugnayan ng dalawang kaso na to, Kuratong Baleleng, kay Bobby Deser, sa nagaganap na sarswela dyan sa Senado tungkol sa flood control. Kaya patuloy tayong magmasid, mag-aral, sapagkat mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you, God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas. Our boat is not for sale. Our boat is not for sale. Our boat is not for sale. Our boat is not for sale.